hindi raw titigil ang Kamara hindi sa pa din. pangangalap Wow. ng lagda para sa People's Initiative. kakapal mo. Kahit pa, inihinto na ito ng COMELEC. Approve naman kaya ito sa mga senador. Pasisigurin namin na mangumbinsi na dumami yung firma. Sabi na, this is the CBCP statement about the People's Initiative on Charter Change. As a nation, we have a constitution crafted after our peaceful liberation from a dark period in our history. It was created to ensure the well-being of every Filipino citizen. As the former Chief Justice of the Supreme Court, Hilario Davides, said about our constitution, quote, "It is the only constitution that is pro-God, pro-Filipino, pro-people, pro-poor, pro-life, pro-law, pro-family, pro-marriage, pro-human rights, pro-women, and pro-environment," close quote. That is good. Therefore, any discussion about it is crucial and should not be taken lightly. Dear brothers and sisters, we are writing to you again regarding the charter change. We are concerned about the reports of signatures gathered across the country for a so-called People's Initiative. Many could sign for various reasons, but it is clear that their signing is not the result of a careful study and discussion. It seems that this People's Initiative was initiated by a few public servants and not truly from the initiative of ordinary citizens. If that is the case, it involves deception and disregard for our true and free participation in the democratic process of our country. Is that good? This is not a simple signature. By signing, you are giving our lawmakers the power to change our constitution. The discussion may focus on economic aspects, but even senators acknowledge the possibility of broader changes if this People's Initiative succeeds. Some experts have already pointed out that addressing economic concerns can be done without amending the current constitution. Many economists and sociologists point out that our constitution is not the real hindrance to our progress. COMELEC has made a decision temporarily dismissing these petitions for the People's Initiative. However, we should not be complacent as there may be other attempts for this charter change. We will strive to initiate discussions about the Constitution and the issues facing our nation. Our hope is to reflect and decide for the genuine good of all. Our prayer is that we will not sign or agree to any petition without careful discernment, discussion, and prayer. Let us not allow such deceptive systems to continue, encouraging those who continuously exploit our nation. Truly, this is not good. Ayun, signed by Pablo Virgilio S. David, Yes. the Bishop of Caloocan and the CPCP President on the 31st of January 2024. correct. It was done, Ma'am Lorraine, Brother Yeah. Franco, in a very special meeting. Nag-uusap kami ni Ma'am Lorraine at ni Brother Franco before we got on board na ang CBCP is a collegial conferential body of bishops and archbishops ng pinakamataas sa buong organisasyon ng pinakamalaking religious group and community sa ating bansa, ang Roman Catholic Church. Hindi yan statement lamang ni Archbishop Virgilio David. Yan po ay statement ng humigit kumulang, I think there are 70 almost na mga obispo at arsobispo sa buong bansa, sa buong Pilipinas. At ito po ay nagsasalarawan ng tatlong mahalagang mensahe na dapat mapakinggan ng grupo nila Speaker Martin Romualdez at ng mga nagsusulong nitong maanomalya at iskandalosong People's Initiative to Change the Constitution, at sana mapakinggan din ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sapagkat ang statement niya from his arrival statement from Vietnam, state visit niya, nakakabahala yon sapagkat nagkaroon na naman siya ng double talk, hindi malinaw na pahayag. Ano po yung mensahe ng CBCP? Sinasabi nila na ang konstitusyon ay hindi ang problema kung bakit may kahirapan at may problema sa ekonomiya ang ating bansa. Yan ay pwedeng gawin ng tama sa pamamagitan po ng mga iba pang legislation. And of course, idudugtong na lang namin. Tamang pamumuno at tama at decisive na political leadership that will implement the laws and will protect the welfare and interest of the people at ng buong bansa. Pangalawa, binanggit po ng CBCP, mga kababayan, Ma'am Lorraine and Brother Franco, na hindi po pwede ang panloloko at gamitin ang taong bayan para pakialaman ang isang, sabi nga ni Dean
Arellano sa Davao sa aming napakinggan nila Ma'am Lorraine sa Leaders Forum sa Hakbang ng Maisog, the Constitution is the sacred social contract between the people and the government. Hindi po yan kontrata ng mga politiko for themselves. Yan po ay mahalaga para sa buong bayan sapagkat yan po ay nagsasalamin ng tungkulin at responsibilidad ng pamahalaan at mga obligasyon ng mamamayan upang hindi po magkaroon ng abuso at mga paglapastangan sa fundamental na pag-iral ng maayos na lipunan at pamamahala. Ang pangatlong binanggit ng CBCP, malinaw ang sinasabi nila. With all indications right now, it appears na there are elements of deception, manipulation, pagsisinungaling, and therefore they will never support any signature campaign or to sign up a petition na ang layunin ay nakabatay sa panloloko, panlinlang at manipulasyon at sisirain ang sagradong layunin at pagbubuo ng saligang batas. At naniniwala kami that the Constitution of the Philippines ay totoong pro-God, pro-family, pro-poor, pro-Filipino, and sa lahat ng konstitusyon dito lang makikita na talagang inilalagay dyan ang pangangailangan ng gobyerno na tugunan ang social justice at mga human rights ng mamamayan na dapat niyang pangalagaan. So, hindi po ito usapin ng konstitusyon. At napakahalaga po ng pahayag na ito ng CBCP, mga kababayan, sapagkat this is a major social influence sector na binabantayan natin at ngayon nagsalita na sila. Itigil na yan at yan ay pahayag na mismo ng mga lideres ng malaking grupo ng religious community. Ma'am Lorraine and Brother Franco. No, CPRRD, he said something that struck me. Sabi niya, itong People's Initiative na ito, isa sa ikinagagalit niya, ginagawa ninyong mangmang, nanloloko kayo ng taong bayan. No, porket hindi nakaaral, porket mahirap, porket etc. Hindi nyo man lang inupuan at i-educate, di ba? At ito yung kung bakit mahalaga na dapat i-educate natin yung sarili natin tungkol sa ating bayan, tungkol sa pamamalakad, tungkol sa budget, tungkol sa governance. Kung hindi niloloko tayo ng ang Pilipinas, napakaraming manloloko, ang daming sinungaling, no? Marami dyan sa Kongreso. Yes. So anyway, what I've learned about this, the letter of the statement CBCP. of the CPCP is that pagdating sa mga bagay-bagay na napakahalaga katulad nitong saligang batas, you really have to cross political lines, religious lines, and it doesn't even matter anymore what your religious, political, whatever beliefs are. You will all have to close ranks na kailangan magsama-sama tayo kasi talagang sinisira dito, no, ang ating konstitusyon. So kailangan nating protektahan ang ating konstitusyon. Kaya kami nagpapasalamat sa napakabigat na statement ng CBCP dito. Agree. Maliwanag. Maliwanag. Mama, napakagandang talakay niya pero meron pa tayong mas malalim pang tatalakayin patungkol sa kasalukuyang hinaharap ng ating mga kababayan patungkol dito sa People's Initiative. Hindi raw titigil ang Kamara sa pangangalap ng lagda para sa People's Initiative. Kahit pa, inihinto na ito ng COMELEC. Approve naman kaya ito sa mga senador. Narito ang balita ni MJ Mondeja. Ayun. No choice. The instruction is to continue getting more signatures. Walang planong tumigil sa pangangalap ng pirma ang Kamara kahit pa suspindido na ang proceedings para sa kontrobersyal na People's Initiative. Ayon kay Albay Representative at Ways and Means Panel Chair Joey Salceda, heavily invested na raw ang Kamara sa PI. Kaya kahit pa itinigil na ng Commission on Elections o COMELEC ang lahat ng prosesong may kinalaman dito, ay lalarga pa rin daw sila sa Kamara. Pasisigurin namin na mangumbinsi na dumami yung pirma. Alam ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpapatuloy pa rin ang Kamara sa tahak nilang PI. Ito nga sa kabila ng pasya ng punong ehekutibo na pangunahan ng Senado ang charter change. Nanindigan naman si Salceda na walang karapatan ng COMELEC na ipahinto ang PI. Nang matanong kung dudulog ba sila sa Korte Suprema para baliktarin o suspindihin ang desisyon ng COMELEC, hirit ni Salceda, No, because they have no right to delay. You cannot impinge on the power of the people. Kung dito sa Kamara, tiwala sila sa kalidad ng mga lagda na kanilang nakalap. Sa Senado, iba ang storya. Dahil duda ang mga senador dito. Dahil mayroon daw ng mga pumirma sa People's Initiative ay hindi alam ang nasabing paksa.
Unang-una, English, ma'am. Ikalawa, voting jointly, malay nila kung ano yun. Di ba? Kasi ang pagkasabi, economic ek-ek. Nung dumating, voting jointly. Wala namang kinalaman sa economic. Walang maintindihan yung tao. Hindi nila maintindihan talaga. Ang naintindihan lang nila, yung ayuda at yung pangako ng pera. Nanindigan naman ng Kamara na masyadong minamasama ng Senado ang hangarin nilang amyendahan ang economic restrictions ng 1987 Constitution. Mahigit sa 350 beses na raw kasing nagtatangka ang mababang kapulungan na magipagtulungan sa kanilang Senate counterparts para sa tsa-tsa. Pero lagi raw itong dead on arrival sa Senado. Anybody who promotes PI is a devil Mga demonize. because you demonize them. And therefore, only saints can initiate a people's initiative. That is the conclusion. But that's not, that is not a practical or pragmatic way. Wala nang mas mapalad sa mundo kesa sa pamilya ko. Binigyan kami ng ikalawang pagkakataon. Hulog ng langit yan. Galing sa Diyos yan. Bakit sasayangin sa ganitong pamamaraan na sinusuhulan ng tao, sinasamantala ang kamangmangan, linilin lang. Hindi naman namin gawain to eh. Hindi naman gawain Marcos to eh. Kahit pinatitigil na ng Kamara ay asahan na magtutuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng Senado kontra sa People's Initiative. Sabi nila, walang pake ang Senado. Bakit nang hihimasok sa ating mga investigasyon na umpisahan na, maliwanag naman, maayos naman? Ano ba ang problema? Hindi aatras ang Senado sa ginagawa nitong pag-iimbisiga sa mga irregularidad na bumabalot sa kontrobersyal na pag-amyenda sa 1987 Constitution. Sinabi ni Senator Amy Marcos na hanggat hindi na papatunayang patay na ang People's Initiative ay magtutuloy-tuloy ang pagbusisi nila sa naturang inisyatibo. Ito nga'y kahit pa nananawagan ng ceasefire ang Kamara para maaprubahan na ang resolution of both houses number 6 na nagsusulong ng pagbabago sa ilang economic provision ng saligang batas. Parang hindi kasi maliwanag na wala ng PI dahil sabi ni Pangulo doon sa interview sa Vietnam, pinag-aaralan pa, hindi pa daw maliwanag na patay na yung PI. So tuloy-tuloy lang yung investigation. Sa ginanap na imbestigasyon ng komite ni Senator Amy sa Senado kahapon patungkol sa PI, napatunayang may kinalaman talaga si Speaker Martin Romualdez dito. Sinabi rin ng Commission on Elections o COMELEC na ang mga nakalap na pirma ay valid sa kabila ng pagsuspinde sa kahit na anumang aksyon na may kinalaman sa PI. Walang expiry date. So ibig sabihin, pag dinesisyon nila na sa 2025, halimbawa kung may panahon na, pwede na namang gamitin yung mga pirmang na likom at pinagbayaran. Tapos 2026, malayo pa yung 2028, gagamitin at re-recycle yung mga pirmang yan. Tama ba yun? Ayun, maliwanag po ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos sa Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Binanggit niya na hindi po papayag ang Senado at sila po sa komitiba na pagtakpan o tapusin ang nabubulgar, nabubunyag, na galamay po ng mga politiko sa pangunguna ng Speaker of the House at mga alipores niyang congressman sa pangingialam at maniobra at manipulasyon sa People's Initiative, which makes it invalid from the start. Klaro yon. At binanggit mismo ni Senator Amy Ma'am Lorraine, Brother Franco, sa Vietnam na interview si Pangulong Bongbong Marcos Jr., and we have seen the video last night at na-share ni Ma'am Lorraine sa akin sa Viber din, na sinasabi doon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi niya alam kung magpapatuloy daw ito o hindi, pero wala siyang sinabi na itigil. Sinabi din niya na tinitingnan pa kung ito ba ay maging option pa ang People's Initiative to change the Constitution. At ang sinabi pa din niya doon na titingnan natin ano pang other options natin, pero hindi niya categorically sinabi na wala na po ang People's Initiative. Ito'y sa Vietnam. Sinabi ko kay Ma'am Lorraine, while we were having the side conversation, Ma'am, alam mo ba na binanggit yan ni Senator Mig Zubiri on the floor sa Senate, doon sa interpellation period, sa harap ng mga senador, na nag-usap sila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. And he was assured na hindi na ito matutuloy, ititigil na, and then the COMELEC will act on this. Kaya nga ang COMELEC nag-unbank resolution at nag-meeting
para po hindi na magtanggap ng mga signatures, wala ng validation, subalit nagtumbling ulit kahapon ng hapon na kinikilala ng COMELEC ang validity ng mga signatures. Temporarily lang daw suspended ang pagtanggap ng mga signatures. Ano pong ipinapakita ng ganitong development? One thing is clear. The President is also the one behind this. Hindi pwedeng kay Martin lang yan, kay Lisa Araneta yan sa likod o sa grupo ng mga business group and operators like Oñate and Garbin. No. It is the President himself that is accountable for what is happening right now. At tamang-tama ang political analysis and views ni former President Rodrigo Duterte. It is in fact the President. Kasi pag sinabi niya sana na tama na at he is in control of the government and if he is in control of the political leadership and political alliances, including sa kanyang pinsan at sa mga kaalyado nita, nang sinabi niya yun na tama na at tapos na ito sa kay Senate President Mig Zubiri, dapat tapos na. But the other things are being shown right now. The President is tentative because in fact, they are part of the grand design to manipulate our people in our country papunta dito sa very controversial anomalous charter change through People's Initiative na peke at budol-budol. Ma'am Lorraine and Brother Frank. I don't really understand, no? I mean, if the President believes, no, in the People's Initiative, in the charter change, no, if he really believes in that, there's nothing wrong if you believe in that, then take a clear stand and present it to the Filipino people, di ba? Tama. Kung talagang, kasi yun nangyayari ngayon, he's insulting our intelligence, that we think that maloloko nila tayo about the People's Initiative or that he's not the one behind this, di ba? So I think that that what is really, why is he hiding behind the palda of his cousin, no? I think it's because what the former president is saying is true. He's there. They wanted to perpetuate themselves in power yet again. Diba? So what we're seeing again is what happened during the time of his father, and they want to stay for 2 more decades. No? So this is what I think is why he cannot be forthcoming. And it's I saw the video kasi of kung paano niya sinagot yung tanong. No? It's so unpresidential. Nauutal siya doon. Seriously, I couldn't understand what he was saying. Ano daw? Did he say yes? Did he say no? Nung tinanong siya kung tuloy ba, it's tuloy pero hindi, pero tuloy pero hindi. Alam mo yun, parang you are the president of this country. Take a clear stand and make it clear to the Filipino people where it is you're leading us. Tama. Okay? So, yun lang yung tingin ko dito. Because the motive, the direction of the People's Initiative budol-budol style na linlangin ang taong bayan is very clear. Hindi para sa kabutihan ng bansa at ng mamamayan, kundi sa pangsariling tinatago. political interest, kaya hindi siya categorically makadeclare ng stand niya at naglalaro siya doon sa gray area na mga statements na double. Ako, Eric, may napansin lang ako dito. Kasi kung ating titignan, di ba, yung pare-parehong linya na nagsusulong ng People's Initiative na ito, nakita mo yung nangyaring Senate hearing. Nakita natin ang lead convener ng pirma na si Oñate. Si Oñate. At Huli-huli nakita mo yung pagtatanong patungkol sa People's Initiative. Uutal-utal. Palusot-lusot. Which is, Tsaka si nakita Garbin. natin yung video ni BBM. Huling-huli, inalay, no? Yan, si BBM, utal-utal. Hindi makapagsalita ng diretso. may Parang may pattern. similarity sila. Si Martin, todo deny. O todo deny. Pinagtatanggol siya. Bakit? You know, I'll say something, as a woman, as a human being, I don't know, this is when you appreciate real men. Yeah. No? Men who will stand there and say, this is what I want. This is what I stand for. Hindi yung halatang-halata ka na, speaker, no? Halatang-halata ka na, nagsisinungaling ka pa. Yes. President, halatang-halata na, nagsisinungaling pa Malusot. din. So you're rubbing salt at our wounds. Iniinsulto mo na kami, dinidikdik mo pa na, siguro tanga talaga itong mga ito. Pasakayin ko nga. Diba? So yun yung kaya gustong-gusto ko, kay lalaki, kay babae, yung tumatayo dyan at sinasabi ng diretso, kung ano ang pinaniniwalaan niya at kung saan niya tayo dinadala. Ayoko mga sinungaling, kainit ng ulo. Ang maganda doon, Frank, sa binanggit mo, mukhang naiipit ngayon si Senator Mig Zubiri, 3 beses siya siyang pinasakay. Yeah. January 9, January 11, Yun nga and then January 29 bago pumunta ng Vietnam. At ngayon, naniwala naman siya. Ngayon, nasa sa kanya na, Senator Mig Zubiri, pinapasakay po kayo ng Pangulo ng Bansa. And napapahiya po kayo sa harap ng mamamayan at ng Senado. Correct. Nang sinasabi ninyo, wala na, pinatigil na yan ni Pangulong Marcos. At saka- Only to find out ang statement niya iba. At saka, Eric, tama yun.
At saka Grabe. yung nagiging reaksyon niya, pati yung gesture niya sa kanyang pananalita, kung ganun po ay nagtataka rin po yung ating mga kababayan, bakit daw po uutal-utal, hindi po ba yan senyales ng pagiging binabanggit po ng ating Pangulo? Unstable ang kanyang really, mental ha? process. Kasi yun yung isa sa ko talaga. notice na maraming mga... Sinabi mo yung nasa utak ko. Na mga kababayan, uy, bakit ganito si ano? Ako din, ganun ang naging impression ko. Yun Tapos agad-agad kargado ba to? Bangag ba to? Yun talaga yung naisip ko na nakita ko Nautal yun siya Kasi kung hindi ka bakit ang napakahirap mo magsalita ng diretso sa simpleng tanong, di ba? That it really cannot, that's why this is what, I'm sorry, I interrupted It's you, okay, okay naman. but, Sige, ma'am. but this is what it means kasi, yung kahalagahan nung forthcoming ka with after that very the controversial statement of the former president that the president is a drug addict, 'di ba? Sinabi niya yun So, what does that mean, no? This is why we keep saying this is so important that you be forthcoming and tell us. Have a test kasi hindi yan mawawala sa utak ng tao. Tama. Maybe he's like that, talking like that because siguro bangag siya. Frank, 'Di ba? para makita yung statement na binanggit ni Ma'am Lorraine na ipinasa niya sa akin, ayan So na, unfortunate. naka-ready na. Ayan. Oo, ayan, ma'am, sinasabi para ko. Wait makakomment lang. din ang ating mga kababayan. Andyan ba yun? I think. Statement daw na ni BBM ready na. Sige, habang Sige, Alex, if it's ready okay na. already, ipasok na po natin na naging payag ni BBM exactly. nakita ko to through kay Ma'am Lorraine kagabi. Sige, pasok po natin. Go, fire! We don't know yet. We haven't made those decisions yet. But I think as of now, the People's Initiative is they're continuing, but that's not. I don't know if that is still one of the options that remains to us. Wow. Did anybody understand what he said? I mean, can you please forward to us and tell us what he really Yun. truly meant? Nobody could understand what he was saying. You wanna play it again, ma'am? Isa pa. Okay, Ma'am Helen. can we play it one more time Isa para mas pa, makita isa pa natin please. natin mga kababayan? Yung mas malinaw-linaw na audio, please. One more. We don't know yet. We haven't made those decisions yet. But I think as of now, the People's Initiative is they're continuing, but that's not. I don't know if that is still one of the options that remains to us. Pero Continuing, but it doesn't know if continuing, it's but I don't know if it's an option. contradicts himself, no? At na slip of the tongue si Salceda, Congressman Salceda from Bicol. Sabi niya, no, the signature campaign is ongoing, it shall be Yeah, submitted yeah. because it is the instruction. Sino nagbigay ng instruction, Congressman Salceda? Please, if you will replay ang statement niya sa press briefing, sabi niya, Very glaring what very he glaring. said. There is an instruction that it shall continue ang Yeah. signature drive. So, klaro, Salceda is taking instruction ang mga congressman. Saan? Minimum kay Speaker Martin Romualdez yan. And, Maximum from the President. Kasi ang lakas ng loob nila, may en banc resolution ng COMELEC na pinapatigil. Hindi na dapat ipagpapatuloy at walang petitioner na lumalantad. Even sa Senado, hindi makita si Atty. Anthony Abad. Booking sa Senado na sila ang may pakana. And yet, makakapal ang magpagmumukha nila na lokohin ang mamamayan at sabihin na there is an instruction that it shall continue. So, ito na. One of the traits na talaga highly underrated, no? Yung kapasidad na mahiya ka. Kasi ang kakapal talaga ng mga muka. Talagang we're surrounded by men who have no principles and no true love for country. This is how I feel about it. No? And there's a press release ka, Eric. Is it? Yeah. Ngayon, February 1. February 1, sige. Yeah, Office of Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. Posted yata sa kanilang official reference, website. ang no? reference is Ryan Ponce Pakpako. Okay. Ito ang sinabi. Let's keep on moving. House leaders tell ex-President Duterte, tama na ang kalokohan. Isto istorya. Leaders of the House of Representatives on Wednesday said the claim of former President Rodrigo Roa Duterte that the People's Initiative aims to shift the country to the parliamentary system has no constitutional basis. Okay, leaders of the House po ito. They also appealed to the former leader to stop this foolishness and making up stories. House Majority Leader and Zamboanga City Representative Manuel Jose Manix Dalipe challenged Duterte to present proof that the House push for constitutional reform includes
political amendments. Tama na po yung istorya at kung ano-anong kalokohan. Kaya nga masaya kami ngayon upon learning that the Senate is now going to deliberate on it. Resolution of both houses. Ang tagal na po nating hinihintay yan. So tama na po yung kung ano-anong istorya. Let's stick to the facts of what we transmitted to the Senate, Dalipe told the reporters in a press conference. Patuloy po ako. Duterte has claimed that once the nation is shifted to the parliamentary form of government, Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez would become Prime Minister and he would be succeeded by Senior Deputy Majority Leader and Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Marcos. Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez, who chairs the House Committee on Constitutional Amendments, said Duterte's statement that a PI will lead to some people to become Prime Minister and there would be a perpetuation of power has no constitutional and legal basis. People's Initiative cannot change the form of or system of government. We are unitary. We cannot change it to federal through People's Initiative. We cannot also change a bicameral form of government into a unicameral form because the PI will only be for amendments, he said. Yeah, Frank, siguro okay na siya, Yeah, no? okay na yan. Ang una naming observation, self-serving. Ang problema ng House of Representatives, sila ang may pinakabababang trust rating. People do not trust them anymore. At galit ang taong bayan sapagkat pinasakay nila at inikutan nila ang mga proseso ng batas at ng saligang batas. So, people are no longer believing whatever issuances na inilalabas nila. So, itong si Manix Dalipe, you better tell it to yourself. Si Rodrigo Duterte, pang sinermonan nila. Rodrigo Duterte is not the problem. The problem is you, the House of Representatives. Hindi kayo makapanindigan, hindi nyo pwedeng akuin, hindi nyo kayang panindigan. Isinakay nyo pa sa maniobra, may pa-advertisement pa kayo, bilyones ang pondo, in so short a time, 15 days lang, hinabol nyo at hinakot ang mga signatures, ginamit ang mga programa ng gobyerno, AX, tupad at iba pa. Napakaraming paglalabag Napakaraming yun. kontrobersya, ma'am. Yeah, tsaka paglalabag sa batas Yes. yun. Technical malversation, bribery, graft and fraud. corruption, Yeah. coercion and manipulation. You tell it to the senators. You tell them na sila ay walang alam sa kanilang ginagawa at kayo lang nakakaalam ng tama. Taong bayan ang husga dito sa inyo, sa ginawa ninyo. Nothing. These are self-serving statements. Tell it to CBCP. Nagawa-gawa lang din nila. Regardless of Duterte speaking out in public in Davao, ang CBCP nanindigan, ang taong bayan nanindigan, at marami pang mga sektor, ang buong Senado nanindigan. Wala kayong ni isang kaalyado doon. So ano po ang inyong pinagsasabi? You are creating your own reality. Well, in fact, the people are now on the position na pag hindi nyo ito itinigil, hihilain nyo at ibabagsak nyo ang kredibilidad at pagtitiwala ng mamamayan sa gobyernong ito ni Bongbong Marcos Jr. sa kagagawa ng inyong panluloko at kasakiman sa kapangyarihan. You know what Yes. I think, no? This is really the lowest point of the House of Representatives, and I'm sorry to say that because, as I said plenty of times, this was where my father was part of, no? And yung tingin ko talaga dyan, dati, mataas. No? Well, for the House of Representatives, hindi nawawala yung respeto ko dyan. Pero yung mga nakaupo dyan ngayon, hindi na sila representante ng tao, kundi representante ni Martin Romualdez. Exactly. No? Yes, kaya Eric, meron din tayong, ito naman, magandang balita to dahil mula naman sa ating Tugtog former ito. president. Yeah. Nagsanga-sanga at lumikha ng kakaibang ingay ang pagsusulong ng charter change. Pero ano nga ba talaga ang totoong dahilan ng kagustuhang baguhin ang saligang batas? At sino nga rin ba ang mga nasa likod nito? Alamin natin sa report ni Daniela Paulite. Mahabang panahon na pananatili sa kapangyarihan ng kasalukuyang nakaupo sa pamahalaan. Ito ang tunay na layunin ng isinusulong ng Kamara na charter change o pagbabago ng saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Giit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang ibang iniisip ang ilang politiko kundi gumawa ng paraan para tumagal sa pwesto at magpakasasa sa kapangyarihan. Alam mo kasi, the purpose of this constitutional change is not for anything. It's not even for parliament or the essence of presidential type. It's a mechanism for perpetuation of power.
Sa naging pagdinig nga ng Senado patungkol sa kontrobersyal na People's Initiative ay nabuking na may kinalaman si House Speaker Martin Romualdez dito. Nauna nang isiniwalat ng ilang mambabatas na binayaran, tinakot at pinangakuan ng ayudang ilan kapalit ng perma sa People's Initiative. Ayon pa kay Duterte, sila First Lady Liza Marcos, Pangulong Marcos at ang kanyang pinsang si Romualdez lang ang nais sa pagbabago ng ating konstitusyon. Si Lisa, ikaw, pati si Romualdez. Ang politika ng Pilipinas, kayo lang ba? Ano, you tinker with the Constitution na tatlo lang kayong mag-usap? Plus the congressman na ito'y pinahinto nila. Binigyan sila ng 20 million. Papirma ng papirma sila, bigay ng bigay. Dismayado naman ang dating Pangulo dahil pera ng taong bayan ang ginamit dito. The only reason na bakit kami talagang disappointed is ang pera ng bayan na sinasalsal nila, inuubos kung anong pinaggagawa. Ang magtaong bayan, pobre pa rin. Hinimok naman ni Duterte si Pangulong Marcos na ipatigil ang People's Initiative dahil kung hindi, matutulad siya sa nangyari sa kanyang ama. If you do not stop this nonsense, you will go out of Malacanang the way exactly when it happened during your father's time. Huwag ninyong gawain yan. Ferdinand Marcos, huwag mong gawain yan kay pumalpak kayo dahil dyan. Milagro na lang na binigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na maupo lang naman sana ng madaling panahon and to redeem your name. Patuloy naman ang panawagan ng dating Pangulo sa Armed Forces of the Philippines na gawin ang nararapat upang proteksyonan ang ating konstitusyon. Eric, Franco, may tanong ako sa inyo kasi si Ace, meron siyang tanong, meron siyang statement, tapos gusto ko malaman ang response nyo. Sige, ma'am. Sabi ni Ace, mas masahol pa yata sa CPP, NPA, NDF ang mga ito magmanipula sa mga Pilipino. Unahan ko, Frank. Yeah, go ahead. Magandang tanong yun. Ma'am, thank you for airing the side of our people at mga televiewers and listeners natin. Tama po, naniniwala kami na kung masahol ang CPP, NPA, NDF na walang konsyensya at damdamin sa pagwasak sa kabataan, sa mamamayang Pilipino, pinag-aaway tayo, magre-recruit, paarmasin, paalsahin, bahalang mamatay ang libo-libo o daang libo, basta masunod ang kanilang agenda na magtayo ng komunismo sa Pilipinas. Itong naglalayon ngayon ng charter change, gamitin ang pundo ng bayan sa gitna ng kahirapan, lokohin ang mamamayan, gamitin ang puder at kapangyarihan, at para bagang wala silang pananagutan, walang pinag-ibayan sa kasahulan o sa kasamaan ng layunin at ng kanilang pagkatao dito sa ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Pareho po ang kanilang epekto, ang bottom line, sinisira nilang mamamayan para sa kanilang pansariling kapakanan. Sa CPP, NPA, NDF, komunismo po at silang maghahari. Sa charter change PI nila, sila din ang maghahari, ikukonsentra nila ang kanilang kapangyarihan, debali ng apakan ng kapangyarihan ng mamamayan, lokohin at manipulahin ang mamamayan, gamitin ang pondo at programa ng gobyerno instead na sa kabutihan ng bayan at ng buong sambayanan ay para sa isang maniobrang politikang marumi. Tama po ang observation ni Ace. I agree, masahol po ito or kung hindi nila ito titigil at some point in time, pwedeng mas masahol pa po sila sa CPP, NPA, NDF sapagkat they are doing the exercise of power and abusing funds na hindi nagagamit ng CPP samantalang sila ginagamit nila pondo at kapangyarihan para lokohin at pasamain ang ating bayan. Correct ka, Eric. And sa akin lang ka, Eric, ang CBP, NPA, NDF, pumapatay sila ng tao. And stealing money from the government is equivalent to the lives of many Filipino people who are in need of money. Yung mga government, mga proyekto po natin na kinakailangan ng ating mga kababayan na naghihirap, hindi lang po dito sa syudad, bagkos sa kanayunan. Maraming namamatay dahil sa kagutom,
sa kawalan ng proyekto na dapat nasa kanila. At ngayon ay ibinubulsa po ng nandyan sa may lakas na may nasa gobyerno. Kaya pagtitignan ko ang aking pagbabasihan ko, Ma'am Lorraine, ka Eric, is equivalent na rin to sa pagpatay. Yeah. Dahil bilyon-bilyon na nawawala. Billions. Gaano kalaki ang 1 milyon sa isang komunidad na nangangailangan ng kahit lang bigas nila. Gaano kalaki ang ninanakaw nyo sa ating mga magsasaka equivalent ngayon sa mga smugglings. Hindi inire-report to, pero malaki ang nawawala. Maraming nagsasabi dito, ka Eric, dahil mas malaki ang nawala na, Tama. I don't know exactly how to say this, na nawala na income ng mga magsasaka dahil sa mga pumapasok sa mga exports na kung saan ang produkto, ang local na produkto ng ating mga farmers Nalulugmok. ay nalugmok, nakatenga. Ang tawag dyan, Frank, agricultural trade deficit by the Yeah, billions. exactly, that one, yeah. by That the one ka, billions. Eric. Correct. So yung mga magsasaka natin, ating mga kababayan, at alam naman po natin, isa sa kanilang sinisisi, ngayon, ay yung Bureau of Customs. Isa pa yan. Kasama daw po ba kayo sa kuntsabahan kung bakit po nakakalusot ang mga smugglers na ito? Dahil napakalaki po na nawawala, especially sa sektor ng ating mga manggagawa at sa mga farmers. Isa lang to sa mga bagay na kinakailangan natin makita kung bakit nag-i-equals to, pumapantay ito, katumbas ng paggamatay ng isang tao dahil sa pera, ka Eric. Ang ginagawa ng CBP and PNF, they Pumatay literally din. kill people, ka Eric. Pero sa bilyon-bilyong nawawala ay equivalent na rin po ito sa buhay ng ating mga kababayan. Lalo na ang bilyones, ma'am, gagamitin para lokohin ang mamamayan, perpetuate themselves in power, and abuse funds and power, malubhang kaguluhan at malubhang pag-abuso. And this people's initiative needs a lot of money para mag-operate. Billions. Kung alam nyo lang po, billions po ang nagagasto sa people's initiative na ito para mag-operate, para bayaran ang mga tao. Kasi sabihin natin, tagi-100 bawat tao, pero yung mga barangay captains, Yeah. yung mga katas, Mga tagi mayor, 10,000 pataas. You know Ganun what? kalaki. Ma'am, Yes, go ma'am. Ako I'll approach it as a doctor because this is what I've always seen scientific. Ito talaga yung nakita ko doon sa short stint ko sa gobyerno. Ang pinaka-problema talaga dito, poor governance. Correct. Kung i-ano ko yung CPP, CPP, simptomas lang yan Simptomas. ng poor governance, no? Kasi ito mga nasa gobyerno, nasa poder, meron silang sagutin sa atin. Pero yan sila Franz Castro, wala. Mga terorista yan, mga komunista terorista yan. So, yan talagang buhay nila, no? Wala, yun ang paniniwala nila. Pero ang gobyerno, meron niyang responsibilidad sa atin. Tama. Marami tayong gini-give up na freedoms, no? Ang binibigay natin pera natin sa kanila. No, hindi tayo sumusunod tayo sa mga utos nila, mga batas, 'di ba? Pero ang agreement diyan, sila gagawin nila yung trabaho nila. You build schools, you build farm to market roads, etc. At saka dun sa short stint ko sa government, no, nakita ko na kung ginawa ng gobyerno ang trabaho niya, hindi uusbong ang CPP, NPA, NDF. Exactly. At kapag ginawa ng gobyerno ang trabaho niya, anong nangyari? Nakita natin yon under PRRD. Yun kasi yung sinabi ni PRRD sa amin, sa NTFL CAC noon. Sabi niya, gusto ninyong matapos yan, there's only 2 words, good governance. Magsilbi kayo. So ginawa namin yon, bumaba kami, we built roads, kinausap namin, at kausap namin, we built schools, health centers, at ganun-ganun yun ang story ng success ng NTFL CAC kung bakit libo ang at nagbalik loob, no? So kung ang tanong ninyo ano ang masahol sa akin gobyerno na hindi nagsisilbi, gobyerno na mga magnanakaw, na mga drug addict, na mga walang puso, lalo na sa mga mahihirap, wala silang pakialam. Nasasabihin pa nila, ito mga makakapal na mga mukha na mga ito, mag-sign ka dito. Pag hindi ka nag-sign, hindi Wala kita kang bibigyan ng 100. Nasa harap nila, alam nila, pigado yung tao. Nakikita nila sa suot, no? May butas, bit-bit yung mga anak na nag-iiyakan. Pero yung mga walang pusong yan, papapilahin yan, at mag-sign ka dito. Bakit nila pinapasign? Para mas lalo silang tumagal sa poder at para mas manakawan nila tayo. So yung mga yan, tinatanong ninyo ako, sino ang mas masahol? Mas masahol na 10 milyon ang mga nakaupo sa pader na walang puso
sa mahihirap at mga magnanakaw. Yan ang mas masahol. At dapat ang ano dyan, ang parusa dyan, i-line Big time. up ninyo yan at pagpapatayin natin talagang death. Dapat may capital punishment tayo Big time. sa mga magnanakaw sa gobyerno. Pati mga asawa nilang magnanakaw na sabi-sabi pa, milyonaryo. Yan, Diba? milyonaryo. Yan. At one example sa binanggit ni Ma'am Lorraine, sa China, may mataas na opisyal, 3, na ang kanilang ginawa, ang kanilang poder, ginamit nila para magpayaman ng urakot, at bilang mga Communist Party leaders Yes. sila, natabunan nila. They were executed publicly in Yeah. China. Yes. 3, cabinet level yan, Ma'am. Yeah, because nga no, Eric Anson, sabi nga ni Franco no, pag nagnakaw ang CPP, pagkain para sa NPA, no. Siguro pag recruit din ng mga anak natin, Tama. pero let's just say like that, no. Pero pag nagnakaw ang isang Speaker of the House, ano ibig sabihin nun? Marami ang doon sa mga yung sa lugar nila Mayor Boler, maraming walang hanap buhay doon, magugutom mga anak nila. At mamamatay sila pag may sakit sila na I've seen it. Ma'am, sa Plenty leader of speaker. times in my life I've seen it. The poor will die because there's no paracetamol. Correct. Imagine that. And why is Preventable that? disease. And why is that? Paracetamol, mamamatay ang mga mahihirap. Kasi itong mga nasa poder, ang inuna nila magnakaw. Yun. Ngayon, Ma'am, yung sa lugar mismo ni Speaker Martin Romualdez, Sa Leyte. Grabe ang sa ospital kahirapan nakita dyan. nyo, Yes. na nasa labas na lang. Yeah. correct. Yung mga pasyente, Yes. walang kwarto, Walang walang tubig. kama, wala lahat. At napakataas ng unemployment sa lugar niya. Correct. Napakataas ng cost of living, napakababa ng source of living. Awang-awa ka sa mga taong na nagpapagamot. Dahil nasa labas na lang sila ng ospital, ka Eric. That is true. Nakalagay na lang yung banig nila sa harapan po, doon po yan sa area ni House Speaker. Sa Leyte yan. Sa Leyte po yan. So, klaro. Nandun po sa labas yung mga pasyente. Labas ng ospital, ka Eric, ha? Kita ko yun. At Frank, Ma'am Lorraine, ang mabigat po dyan, yung binanggit ni Ma'am Lorraine, doon ako pumuposisyon. Ang CPP, NPA, NF, alam nating kalaban. Sila ay naniniwala na sila ay dapat magtayo ng komunismo gamit ang terorismo. At wala sila sa loob ng gobyerno except ang kanilang party list. Limited ang kanilang resources. Pero, ito nagpapasimuno ng People's Initiative, panluloko sa tao at abuso sa gobyerno, may pondong bilyon-bilyon, ini-elect sila ng taong bayan. At ang karamihan sa kanila nasa poder at may hawak na kapangyarihan, ngunit imbes na ayusin ang bayan, winawasak nila ang bayan. Mas masahol po yun because they have the access to power and funds. And they are given mandate by the people to govern and lead the country. Samantalang yung kalaban ng gobyerno, alam natin na kalaban yun. May pananagutan Yeah, correct. talaga yun. So yung weight of accountability and weight of responsibility sa pagwasak ng bayan, I agree kay Ma'am Lorraine at kay Brother Franco, mas mabigat po yung mga politikong ganid sa kapangyarihan at abusado at the same time, ang motibo at direksyon na kanilang ginagawa, walang pinagkaiba sapagkat wawasakin talaga nila ang ating bayan at ang effect niya, dadami at lalakas po ang mga kalaban ng gobyerno dahil sa kanilang ginagawa. Exactly Correct. what we are witnessing right now na nangyayari on the ground. And it's very hurtful, very demoralizing for the Filipino people who are struggling right now to see fireworks every 2 or 3 weekly? times a week in Malacanang, 2 or 3 times a week. Fireworks that will last for 3 minutes, that's about 1 million or more. 1 or 2 Diba? million ang range niyan, ma'am. And to see their president go to a Coldplay concert Using and 4 ride helicopters. four helicopters and to say that, well, I'm a music lover, that's unmissable. Diba? I mean, you mean to say really unmissable, but you did not go to Mindanao? You did not go, yun missable yun? Diba? So, this is what I mean, as a people, this is what hurts us. Poor governance. Yeah. At saka yung ang kakapal, wala silang kapasidad Na mahiya sa Pilipino. Ito. Wala. Na they can just, in the Malacanang area, there's a slum area yan eh. Sa paligid. And yet they don't care. They don't care that the people there, the poor people there will see on a regular basis Yung fireworks fireworks worth display. millions. Last night, why was there fireworks in Malacanang? There was no official event because it was the reunion of Lasal Green Hills of the president. Yung high school class niya. Yes, Ash. ma'am. Ma'am, I just Correct. want to also talk about this too. Like what you said, hindi pinupuntahan, pero nakapunta sa Coldplay concert. Pero, yung namatay na police, eto, Yeah. gusto kong talakayin itong dalawang to. Ang criminal group na Ompao or Ampao Criminal Group, pumatay po sila, nakapatay sila ng tatlong Tatlong police. police. Ito yung magbibigay sana ng warrant
of arrest, kung di ako nagkakamali, ang pulis natin, napatay na mga kriminal dahil, una sa lahat, dumadami ang kriminal. Ang criminal group, dumadami po. Ngayon lang ako nakita, mismo sa may Skyway Bato, nakita ko Hold na up. parang Axe Gang. Really? Hold I'm up. not expecting that. Hold up, Sa ma'am. movie ko na You saw napapanood. it? Ang ma'am. lumalabas, 50 Hinarangan sa million, gitna ng 50 million ang ninakaw. Our Skyway here? Sa Skyway. Skyway. Skyway, yeah. Oo. Binasag, naka-Axe Gang. Grabe, parang Tapos yung police na international pinatay criminal ng na ginagawa. Yeah. drogista sa Iloilo City. Yun lang ka, Eric. SWAT team. Pero isa pa dito, yung mga napatay na pulis. Sundalo. Mga sundalo. Kahit ito, tatlo lang na napatay. Naisip niyo po ba, Hindi nga siya Mr. pumunta, President, na bisitahin ito? Na nag-alay ng kanilang buhay sa bayan? He never even once issued a statement of condolences whenever there was a soldier that died Or in condemnation action. against the CPP, None. NPA. He cannot Oo. even say the word CPP, NPA, NDF. Iniiwasan niya. Tama. Tsaka may mga... May punto ka, Frank, mahalaga yon. Why? You are the commander-in-chief. You have to show to the command and to the troops na inaalagaan mo sila, inaaruga mo sila. In fact, yung pagsabog ng bomba sa Marawi on a Sunday, he was conspicuously absent. Hindi siya makita, walang balita, hindi siya mahanap, Bakit? may COVID daw siya. Tapos, yun nasa... pala, nasa kasal siya. Nasa kasal. Ng anak ba yan ni Acuzar. Pero may iba pang kwento na hindi mo na namin sasabihin bakit wala siya. Yeah. Nang sumabog yung bomba sa Marawi What Gym. was it? Baka daw bangag. Yun ba yun? No, he's the president. Yeah, We can lumalabas, ask. Is it lumalabas true? po na may mga No, I'm balita sorry, kami you know what? natatanggap. You know what? No, nobody stuck a gun to his head. Yes. He asked for this presidency, and this is what it means. This is what it truly means. That's why when we were there, every single time, that every single second that the President Duterte was there, ang daming batikos talaga, tuloy-tuloy, Yeah. but wala, you take it eh. That's all part and parcel of what you Because you choose signed for up it. for. You Yeah, signed that's up what for it it. is. So, and karapatan ng taong bayang Na malaman. magtanong yon, totoo ba yon? Nabangag ka nung wedding na yon? Kasi yun yung narinig. At saka, Kumakalat if it's talaga not true, you know, if it's not true, then it's not fair to him. Diba? Then he should respond. Yes. Right? Because he's the president. We're giving him a chance to respond instead of kalat-kalat ng chismis na ganyan because it really destabilizes our society. Correct. No? Yes, Kaya sir. namin po ito binabanggit, Brother Franco, before itong ating final news, sapagkat ang PI na ito na nagkakawatak-watak ang iba't ibang sektor ng lipunan at iba't ibang seksyon ng ating mamamayan at nagkakabanggaan ng Senado at ang House of Representatives, lahat ng ito matitigil. Kung aaminin niya, ipapatigil niya kung wala siyang interest dito. President siya. Oo. Yun ang binabanggit ng mga tao. You are the president. Dapat ipatigil mo ito. Dapat panindigan mo na nagkakawatak-watak na ang mamamayan, nag-aaway-away na at napakalaking pundong ginagastos para itulak yan at minamanipula ang mamamayan. At pangalawa, ang DSWD, AX at ang Tupad Doli at ang AKAP yata ng DOH, hindi yan lahat magagamit para papirmahin kung wala po ninyong konsente at pahintulot, Mr. President. Unless you allowed and give permission to Speaker Martin Romualdez and to his alipores na mga kongresista na sige gamitin nyo ang AX, hindi yan papalag. Si Secretary Gatchalian, Secretary Laguesma at si Secretary Ted Herbosa sapagkat gusto ko rin yan mangyari. All of these things, itong tinanong ni Ace, di ba masahol yan? Kung hindi natin yan pupunain, it all boils down to basic. Misgovernance or poor governance will result not only to political crisis but a deepening and worsening economic crisis sapagkat ang taong bayan ay wala ng tiwala sa ating pamahalaan at nagkakagulo ang ating bayan dahil sa personal political maneuvers na nakikita natin in the guise of PI na ikaw pala ay may konsente mismo dahil ayaw mo panindigan na ipatigil na ito at tapusin. Correct ka, Eric. At